Hello po! Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang impeachment po na tinatawag pong fishing expedition, mga kababayan. At dito naman po ay napunta naman po sila dito po sa sinasabing banta o threat sa buhay ng Vice President. At ito po'y tinanong ng prosecution lawyer na si Divina Gracia. Ito po'y pilit na pinasasagot po sa OBP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio, mga kababayan. Pakinggan na po natin ang kanya pong pagtatanong, mga kababayan, at komentuhan po Are you natin. aware of any identified threats against the Vice President or the office during that time? If he knows, Counsel, Attorney Christine, if he knows, if he does not, he may answer accordingly. I personally do not know of Personally, any. do not know. And before you requested confidential funds from the DBM, would you know if the office of the Vice President coordinated with any law enforcement agency for possible threats against the Vice President or the office? Would you know? In relation to possible threats to the Vice President, I would not have any information You would or not have any information. Ibig sabihin mo ba, itong mga threats na to, hindi to kasama sa mga supervise mo na internal affairs or mga programa ng or internal affairs ng Office of the Vice President. Dahil sinabi mo, ikaw nagsusupervise ng dalawang opisina who in turn or that in turn oversees or monitors matters relating to the OVP. Your Honor, please. Attorney Christine? Ask and answered and complex, Your Honor, and also argumentative. It's a bit compound, Counsel. Reform a bit, Counsel. The question is long as well. The witness might not be able to respond adequately. Break it up a bit, Counsel. So, Mr. Ortonio, you mentioned earlier that you are not aware of any coordination efforts with law enforcement agency at the time that you requested funds from the DBM. Tama ba? Yes, Your ma'am. Honor, please. The question is misleading. The witness said no information as to the supposed threats against the Vice President. Witness is already answered, Counsel. Proceed, Attorney May. Okay. Thank you, Your Honor. So, nasabi mo wala kang alam ng coordination efforts. Ang sinasabi mo pa, itong mga coordination efforts na to, hindi to sakop ng overseeing and supervising functions mo as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff of the OVP. In relation to security matters, ma'am, no, that is not part of my duties as the Assistant Chief of Staff. Okay. Thank you. Yan, maliwanag na maliwanag po, mga kabayan. Hindi na po sakop ng kanyang trabaho at duty, lalong-lalo po sa mga threat sa Vice President. Pero pilit po nila, mga kababayan, dinadala para po lang maitugma doon sa confidential intel fund na hiningi po daw ng Office of the Vice President. Hindi po ba yung 125 million? Yun lang po ba paggagamitan nun? Yung threat? May banta sa kanyang buhay? Hindi po ba napakaraming programa ng Vice President? At isa pa, di po ba gumawa nga rin siya ng satellite offices? Di po ba meron siyang mga satellite offices, Luzon, Visaya, Mindanao, na lagi pong nangunguna sa mga pagtulong, lalong-lalo po ang ating bansa ay laging may sakuna? Hindi po ba? Hindi po ba kailangan gamitan ng security yon? Hindi po ba kailangan gamitan po yon ng intelligent? Hindi po ba kailangan surveillance? Kailangan po ng surveillance po yon na maingatan mo po yung mga offices ng Vice President. Isa po yon, dahilan. Dahil meron po siyang mga satellite offices, Luzon, Visaya, Mindanao. At may mga tauhan po ron. May mga tauhan po ron na nagpapangsyon. Di po ba? Marami tayong mga volunteers. Ang Office of the Vice President, may mga tauhan sa mga satellite offices niya. Kailangan po na seguridad yon.
Hindi po ba kailangan isosurveillance po yon? Gagamitan din yata ng intelligence yun para ma-secured na hindi po magawan ng masama ng nasa kaliwang grupo na alam naman po natin ang Vice President ay napakarami pong nagpapabagsak. At nakita naman po natin ngayon. Ngayon ba masasabi mong walang threat sa Vice President ngayon? Attorney Divina Gracia? Nung sinasabi nyo at pinipilit nyo tanungin, ito pong Assistant Chief of Staff ng Vice President na si Ortonio. Hindi po ba? 2022 po yun. Noong mga panahon na yon, hindi pa po nabubuwag ang unit team. Magkasundo pa sila noong 2022. Pero pagpasok ng 2023, doon na po nagkandaleche-leche dahil natuklasan po ng Vice President ang malawakang anomalya at gusto pang gamitin ang kanyang departamento, pati po ang pagiging sekretary niya ng DepEd ay gusto pang gamitin sa korupsyon. Kaya nga po binunyag niya, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bayan sa House of Representatives at pinangalanan niya yung Tambaluslos at Saldico dahil ginagamit ang DepEd na siya po ang head noong mga panahon na yon sa korupsyon. Hindi po ba? At nag-umpisa na pong manganib dahil nga po sa hindi po siya pumayag at nakiisa sa mga sindikato. Ikaw ba naman? Hindi ka sumama sa sindikato ng korupsyon? Hindi ba manganganib ang buhay mo? Kung yung tatay nga niya, naipatapon na walang due process, at mismo ang Vice President, siya mismo nagsasabi na nagkaroon na ng banta sa seguridad niya. Hindi po ba? Kaya yung pinalalabas po nila na kung saan-saan po dinadala, Sarsuela, fishing expedition, para lang masabi na itong confidential intel pa na hiningi ng Vice President na 125 million ay ninakaw at kinurap. Samantalang ang korupsyon ay nasa kanila. Napakarami nilang issue ng maleta. Hindi po ba? Kaya tamang-tama po yung sagot. Hindi naman po nila kayang pigain. Lalong-lalo po kung hindi naman po parte ng intelligence at surveillance. Paano masasagot ni Antonio, ni Ortonio? Paano niya masasagot ni Lemuel Ortonio yung hindi naman po siya part ng security ng Vice President? Hindi po ba? Hindi na po niya saklaw yun. Kaya dito po mga kabayan, ang nakikita lang po natin ay puro po paninira sa Vice President para po masira ang kredibilidad at para ang Vice President ay mapabagsak nila na hindi na po ito manalo at hindi na maging presidente ng bansa. Hindi po ba? Para po lahat ng ginawa nila na anomalya ay hindi na po mapapanagot dahil tanging Vice President lang ang kayang panagutin sila lahat dahil may personal knowledge ang Vice President sa ginawa nilang korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga po 125 million, 25 million ang ginagastos nila kada impeachment. Mas malaki na po ang nauubos na pera ng taong bayan kaysa puro sa ibinibintang nila sa Vice President na kung ano-ano, pati po seguridad ng Vice President. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang kanila pong prosecution lawyer na si Divina Gracia, mga kababayan. Yan po ay binabayaran ng taxpayer. Gaano kaya kalaki ang mga bayad sa mga tao na yan para po sumama sa mga sindikato sa gobyerno di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po. Thank you po. At lalong-lalo po sa inyo pong nakakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok.
At maraming salamat din po sa mga comment po ninyo. Like, share, and subscribe. At patuloy po yung nagsusubscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kaya ako si Pilam, Ani Jo. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from USA, Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po. Samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.